nanawagan ako kay Senator Lacson. Sana pakinggan mo itong mga ito. Hindi yung inuuna ko pa ang pag-question sa pagkatao ng mga brave soldiers na to. Naging pulis ka, naging constabulary, at alam mo ang puso ng mga nagserbisyo sa bayan. Ano lang sa kanya is hindi siya nagsisisi sa kanyang sinabi at patuloy niyang pinapanindigan dahil sabi niya yun talaga kasi ang kanyang pakiramdam. At saka alam niyo siguro at this point in time magandang mapag-usapan natin yung AFP ay non-partisan. Yung apolitical, mag-aantay ako na magpapaliwanag sa akin how a person can be apolitical because you yourself is a political unit. So how can you be apolitical? Grupo namin, no? Nakalimutan ko palang sabihin, yung assistance na binigay namin kay Colonel Munggaw ay assistance ng United People's Initiative, ng UPI. At kami dalawa naman bilang kapatid na Mason. So yung non-partisanship does not mean you cannot talk. Does not mean there can be no discussion. Being non-partisan is allowing discussion of this and that, the pros and the cons. You do not curtail, because if you curtail discussion, then you become partisan. Katulad ng nangyayari ngayon. Sabi nung 18, sila ang dinala namin. Sila ang binigyan namin sa ganito. Maliwanag eh. Pagkatapos ngayon, hindi ko alam kung totoo yung news na binabati ko sila ng commandant ng Marines. No? Kaya sabi ko, I do not believe gagawin ng commandant ng Marines, and so I said that's false news. Kung totoo yun, then yung commandant ng Marine is being partisan. Hindi na being non-partisan dahil pumapanig ka na. You are taking sides already. So yun lang, kailangan lang maliwanagan na there is free flow of discussion. Pag sinabi mong the AFP is non-partisan, then therefore internally there should be a free flow of discussion of the issues. In the first place, yung mga sundalong yan, mga Pilipino pa rin yan. Yung mga sundalong yan, mga polis na yan, may constitutional rights pa rin yan. And they still have a right to participate in our future. So, pag mayroong discussion, you have to let it go. You have to allow it. If you, pagka sinikil mo yan, may pinapanigan ka na. Yun lang yung gusto natin linawin dyan. Sir, in Philippine history, sir, yung ginawa ni Colonel O.T. Munggaw, first time ba yan nangyari or before may nangyari ng ganyan na nag-withdraw ng support sa presidente? Oo. Nag-withdraw sa tatay niya ng support. Kilala mo na yung grupo na yun. 1986. Oo. Nag-call na. Oo. Tapos, Yung... twice. Marami actually. Oo. Doon na napusikip ba yun sila, sir? Oo. Nakasuhan din sila? Oo. May mga nakulong doon. May mga nakulong. May mga naparusahan talaga. So in other words, sir, yung patas natin na precise mo naman sinabi mo na yung mga nawala talaga kasalanan kung ano yung sinabi ni Munggaw. In other words, hindi siya totally, alam mo na hindi pong basis na posible ka talagang ma-option ko or makasuhan ka. Ano yan hindi natin sinasabing yung mga nakaupo doon wala silang sarili nilang opinion about Colonel Munggaw. Maaaring meron silang mga personal na nasa kanila na lamang, hindi nila nilalabas, pero nag-wait and see din sila. They would like to see the evidence. Kasi it is a process that kailangan daanan ni Colonel Munggaw. So, depende sa evidence ipapakita nila. Nahihirapan sila doon dahil yung ebidensya nila pagka irrelevant o objectan ko lahat ng objectan. Meron lang akong yan. Ito related to. Kasi sa sinumpaan ng mga public servants, including the military, ang mga nakasaad dyan, depende na lang sa pagkasulat. Nakalagay doon is to follow duly constituted authorities
and to follow legal orders. Legal, tandaan niyo po yan. So yun, pag sinumpaan mo yun, nasa sa'yo po yan. Ako, marami akong instances na as the commander on the ground when I was a battalion commander. May nahuli kami, mga terorista. May nakuutos sa akin, palayain na yan. Sir, hindi pwede. May warrant of arrest. Anong mukhang iaharap ko dito kay Tiniente, no? Bagong graduate ng PMA, very idealistic. Bigla akong sasabihin, paano na natin yan? Kasi nakikiusap si CG, yung brigade commander sa kabila, nakikiusap. Si governor, nakikiusap. Which is, yun na nangyari, no? Nandun doon, pinadala. Hindi ko na lang babanggitin yung mga personalities. But that's it. This happened in Mindanao. Sabi ko, alam ko yung reality. Sabi ko, sir, ganito na lang. Tutuluyan namin to. Alam namin, may threat na sa amin. Nagdoble ako ng security na. Yung jail doon sa area, sa Mindanao, pinalagyan ko ng angkidera, armored vehicle. So, para pag inatake ng terorista, hindi makakapalaya. Itong long firearm, may kasama pang pulis. So, ganito na lang, sir. Compromise. Basta itutuloy namin to. Hindi namin to, sir. I-relieve mo lang ako, sir. Gusto mo. Tutuloy namin to. Kaso, alam naman natin, sir, na malakas naman din si governor sa mga lahat dito. Baka ilang lang, ipa-dismiss na nila yan. Yan ang reality sa ground. Sige, bahala ka na dyan. Walang nagawa na. Tumawag sa akin yung division commander. Aside yung pressure na nanggaling sa adjacent brigade commander, yung aking direct commander, yung brigade commander, buti hindi ako pre-nation. Sige, Kaloy, kung ano decision mo, baka pang kita. Yun ang commander. Kasi illegal eh. Palalayain mo. I took the risk of, relieve me, sir. It's okay. Ayun, pinaano ko, in 6 months, malakas sila sa na-dismiss sila, pinalaya. Alam niyo naman po ang reality. So, kung ang pananaw ng isang tao, ng sundalo, ay medyo yung kanyang senior ay illegal na yung ginagawa, nasa sa kanya po yan. Ngayon, kaya niyang harapin yung korte, kaya personal yun. Maaring ang pananaw niya ay wala ng moral ascendancy ang ating Pangulo. Kaya personally, kaya makikita niyo naman hindi siya bumitaw sa chain of command. In-emphasize niya, I still adhere to the AFP. No? I support the Constitution, but I am withdrawing my personal support. Personal ang pagkasabi niya to the President. Which is exercise of his freedom. No? Na kung ang pananaw niya, gano'n bumoboto nga tayo. Kung ayaw natin iboto. Parang gano'n lang yun. Wala pong violation doon. So, suportahan po natin siya. At para yung mga iba na pananaw nila, puro illegal na nangyayari na pag-uutos. Kaya nga, hindi makapaniwala si General Garcia na sasabihin ito ng commandant ng Marines. Kini-question yung galaw ng ating mga brave 18 soldiers, no? Mga matatapang 19. Sama si Gutesa. Oo, yun. Matatapang po yan. Pagka ganyan, sinusuportahan po yan, hindi lang po ng UPI, kundi hindi lang po ng mga vloggers, kundi ng mga Pilipino. Retired kami pero hindi namin papayagan na talagang ilugmok itong mga korap na politician ang ating bansa. Pag talagang may magnanakaw, isiwalat po natin yan. Yung fake news na sinasabi, sa kanila, ganun ang palabas nila. Ang magpunahin ninyo, ang ginagawa nila, demolition job. Nanawagan ako kay Senator Lacson. Sana pakinggan mo itong mga ito. Hindi yung inuuna mo pa ang pag-question sa pagkatao ng mga brave soldiers na to. Naging pulis ka, naging constabulary, at alam mo ang puso ng mga nagserbisyo sa bayan. Sana ibalik mo yung dati mong pagkatao. Hindi ngayon, ewan ko na lang, marami nang hindi naniniwala sa iyo, Senator.
Dahil sa maleta. Dahil kaya sa maleta, hindi naman kita inaakusahan. Pero sana ibalik mo yung dating unbiased actions mo. Yun lang. Maraming salamat. Sir, question po. Sir, ang question